nung nalaman niya na iimbestigahan daw ng NBI yung 10 billion budget insertion na nangyari noong 2019 tungkol sa issue to ng SEA Games. Nagkaroon ng budget insertion na hindi na liquidate at walang bidding na nangyari na napunta daw sa isang private contractor. At dahil dito, nagalit si Pia Cayetano at sabi daw niya, tinatarget daw yung kanyang kapatid na si vlogger Alan Peter Cayetano. Pero pag pinakinggan mo yung buong salaysay ni NBI Director Matibag, wala siyang binanggit na pangalan ng mga Cayetano dito. Sinasabi lang niya may unliquidated na budget insertion na umaabot ng 10 billion pesos na kailangan tignan. Anong masama doon? Feeling ni Pia Cayetano, tinatarget daw yung kanyang kapatid. At ito sinabi ni Pia Cayetano tungkol dito. But I recall now na may nag-pop up na message from a coach telling me na gustong paimbestigahan yung SEA Games. And di ko talaga pinansin. And now Alan brings it up and I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Don't we want a better country for our children? I'll pause it there muna. Marami siya binanggit dito. Sinasabi niya dahil iimbestigahan daw yung SEA Games ay ito daw ay isang paraan para i-pressure daw ang ating mga senator judges at para ma-distract daw sila. Pero kung titignan mo, no, sa akin lang kung totoong merong unliquidated na budget insertions na umabot ng 10 billion pesos, kailangan talaga maimbestigahan yan. Wala naman sinabi si NBA Director Matibag na si Alan Peter Cayetano ang iimbestigahan. Ang iniimbestiga nila ay yung 10 billion peso budget insertion na hindi pa naliliquidate. Pangalawa, tinanong ni Senator Pia Cayetano kung papayag ba daw tayo na to. Ganito na ba daw tayo ngayon? Pambihira talaga to si Senator Pia Cayetano. San ka nung panahon ni Duterte, ha? Na pinapatay ang ating mga kababayan. Tapos tinatanong mo kung ganito na ba tayo ngayon? Nag-i-intimidate ng mga tao? Eh nung panahon ni Duterte, dami niyang in-intimidate, including yung Senate, including yung Congress, including yung Judiciary. Lahat sinindak niya, lahat tinakot niya. Nasaan ka nun? Tapos sasabihin mo, ganito na ba tayo ngayon? Ganito na tayo nung panahon pa ni Duterte at wala ka nun, hindi ka nagsalita, nanahimik ka. Tapos ngayon nagsasalita ka? Tapos tinatanong kung papayag ba tayo ngayon dito? Hindi tayo papayag, pero bakit ikaw pumayag ka? Pumayag ka nung panahon ni Duterte habang yung mga kababayan natin ay pinapatay, mga kabataan pinapatay, mga inosente, nagiging collateral damage para sa kanyang fake drug war. Nasaan ka nun, Pia Cayetano? Nasaan ka nung nagkaroon ng mga misogynistic remarks itong si Duterte? Yung pag-amin niya ng mga pagpatay at pag-brag niya nun. Nasaan ka nung panahon na yun? Tapos ngayon, nagrarant ka tungkol dito? Teka lang, di ba lahat tayo against corruption? Di ba dapat matuwa ka na malaman natin kung ano nangyari doon sa budget insertion na hindi na-liquidate? Ayaw ba natin lahat malaman yon? Tapos sinabi pa niya, don't we want a better country for our children? Of course we do. Ang tanong ko sa'yo, Pia Cayetano, ikaw ba? Don't you want a better country for our children na wala ng korupsyon? Na walang patayan? Nang walang mga pambabastos? Paano mo sasabihin sa akin na you want a better country for our children? Pero nung panahon ni Duterte, that was the worst for our country, for our children. Pinapatay ang ating mga kabataan. Nasaan ka nun? Tapos ngayon, magsasalita ka, don't we want a better country for our children? Nakakahiya naman, Pia Cayetano. Ang lakas ng boses mo ngayon. Pero nung panahon ni Duterte, asan yung boses mo? Tapos ito pa yung sinabi niya. But right now I am upset to hear this. And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you if somebody tries to intimidate you. Yan ang pinaka-ipokritong sinabi ni Pia Cayetano. She will stand up daw for all of us. Pag may nag-intimidate daw sa atin, kahit daw kalaban o kahit daw hindi sila on the same side. Yeah, right. Pwede ba? Lip service lang yan. Laway lang yan. Asan yung aksyon? Saan yung mga sinasabi mong, you will stand up for us nung mga pinapatay nga na ating mga kabataan, nung pinapatay ang ating mga kababayan? Nasaan ka nun? Did you stand up for them na hindi lang na-intimidate, pinatay? Nasaan ka nun? Pia Cayetano. Tapos ngayon sabihin mo, you will stand up for us? You never did stand up for anyone except yourself
and your family. Yun lang nakikita ko ngayon dito. Ang pinaglalaban mo lang ang iyong kapatid na si vlogger Alan Peter Cayetano. Yun lang. At ang sarili nyong interes. Hindi ang kababayan natin, hindi ang mga kabataan, at definitely hindi ang bansang Pilipinas.